Narinig mo na ba na may mga lalaki na kahit saan sila magpunta, parang natural silang hinahangaan ng mga babae? Hindi dahil sa sobrang gwapo, hindi dahil sa mamahaling kotse, kundi dahil sa kung paano sila kumilos. Ang presensya nila ay may bigat, pero hindi nakakatakot. May lakas, pero kalmado. At kung minsan, tinatanong mo ang sarili mo, bakit siya napapansin at ako hindi? Kapatid, ito ang totoo. Hindi lahat ay dahil sa itsura o pera. Ang tunay na batayan ng paghanga ay nasa ugali. Ang kilos at asal ng lalaki ang nagdidikta kung siya ba ay tinitingnan nga o binabaliwala. At gaya ng sinasabi ng mga Stoika, ang karakter ng tao, ang tunay na yaman na dala niya. Sa video na ito, ilalantad natin ang 7 ugali ng lalaki na palaging hinahangaan ng babae. Hindi ito ilusyon, hindi ito trick. Ito ay mga katangiang nakikita sa araw-araw. At kapag natutunan mong isabuhay, hindi mo na kailangang habulin ang babae. Kusa kang hahanapin at rerespetuhin. Unang ugali, ang kalmang na lakas. Karamihan ng lalaki akala nila ang pagiging malakas ay makikita sa pagiging maingay, palaban at agresibo. Pero ang katotohanan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manatiling kalma. Naalala ko si Tito Rene mula Cebu. Hindi siya matangkad, hindi rin kasing pogi ng mga artista. Pero tuwing may gulo sa kanto o may problema sa baryo, siya ang tinatawag. Bakit? Dahil kahit anong sitwasyon, hindi siya natitinag. May nag-aaway, siya ang tagapamagitan. May batang umiiyak, siya ang unang lalapit. Sa kanya, ang lahat ay nakakahanap ng kapayapaan. At ito ang sikreto, kapatid. Ang kalma ay nakakahawa. Kapag ikaw ay tahimik sa gitna ng ingay, nagiging inspirasyon ka. Kapag hindi ka natitinag sa gitna ng gulo, nagiging haligi ka ng seguridad. Hindi lang babae ang humahanga sa ganyang asal. Pati mga kapwa lalaki, inaangat ka sa kanilang paningin. Sa mga komento nating sa channel, ilang beses na nating nabasa ang mantra, kalma ang lakas. At totoo yun, kapag kalmado ka, mas nakikita ang disiplina. Mas ramdam ang tiwala. Kaya kung gusto mong mapansin ang babae, hindi mo kailangan ng malakas na boses. Kailangan mo ng presensyang kaya niyang sandalan. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kapag dumating ang problema, ikaw ba nagpapalala ng apoy o ikaw ang tubig na nagdadala ng lamig? At dito papasok ang ikalawang ugali, mas tahimik kesa kalma, pero mas halatang hinahangaan, ang totoong kumpiyansa. Ikalawang ugali, ang totoong kumpiyansa, hindi kayabangan. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip nila na ang kumpiyansa ay katumbas ng pagiging maingay, ng palaging nasa spotlight, ng laging ipinapakita ang kanilang gamit, pera o koneksyon. Pero kapatid, yan ay kayabangan, hindi kumpiyansa. At alam mo ang nakakatawa? Sa halit na hangaan, mas lalo lang pinagtatawanan ng babae ang ganyang asal. Ang totoong kumpiyansa ay tahimik. Hindi ito kailangang ipagsigawan. Nakikita ito sa paraan ng paglakad, sa atibay ng boses kahit simple lang ang sinasabi, at sa kakayahang tumayo ng hindi naghahanap ng palakpak. Isang kwento, may kakilala akong lalaki, si June. Ordinaryo lang siya, hindi maporma, hindi sosyal, pero sa tuwing nasa grupo sila, may kakaibang presensya. Hindi siya sumisingit sa usapan para lang mapansin. Pero kapag nagsalita siya, nakikinig lahat. Dahil hindi siya nagsasalita para ipakita na magaling siya, kundi dahil buo ang loob niya. At ang mas nakakabilib, kahit tumahimik siya, parang nararamdaman mo pa rin ang lakas niya. Ito ang tunay na kumpiyansa, hindi dependent sa atensyon ng iba. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang taong may kumpiyansa ay hindi nakadepende sa palakpak ng iba. Kaya kapatid, kung gusto mong hangaan ng babae, tandaan, hindi mo kailangan magpanggap.
Ang kumpiyansa ay hindi ipinapakita, ito ay nararamdaman. Tanong ko sa iyo, kapag kasama mo ang iba, nakikita ba nila ang tahimik mong kumpiyansa mo? O halata ang iyong insecurity na tinatakpan mo ng ingay? Ikatlong ugali, ang pagbibigay ng respeto. Kung may ugali na agad na nakakapagpabagsak ng tingin ng babae sa isang lalaki, ito ay ang kawalan ng respeto. Maaari kang pogi, maaari kang macho. Pero kung bastos ka sa asal, mabilis kang mawawala sa paningin nila. Isipin mo ito, si Carlo, isang empleyado sa opisina. Hindi siya ang pinaka-charming, hindi siya ang pinakamatalino, pero sa tuwing may meeting, nakikita ng lahat kung paano siya makinig, kung paano niya pinapahalagahan ng idea ng iba. Hindi siya putol ng putol, hindi siya minamaliit ang suggestion ng kasama niya. At dahil dito, siya ang mas gusto ng lahat na kasama. Ganito rin sa babae, ang respeto ay hindi lang sa kanya ipinapakita, kundi sa lahat ng tao sa paligid mo, pati sa waiter, sa guard, o sa bata sa kalsada. Kapag nakikita ng babae na marunong kang gumalang sa kahit sino, lalo kanyang hinahangaan. Dahil, ibig sabihin, hindi mo siya gagalangin dahil gusto mo lang siyang makuha. Ginagalang mo siya dahil ito ang tunay mong pagkatao. Karamihan ng tao gustong magsalita, pero bihira ang marunong makinig. Kaya't kapag nakatagpo ang babae ng lalaking nakikinig ng buo, para siyang nakahanap ng kayamanan. Kwento ni Ryan, tahimik lang siya sa tropa, hindi siya ang bida, hindi siya ang maingay. Pero kapag may problema ang kaibigan, sa kanya sila lumalapit. Bakit? Dahil kapag nagsalita ka sa kanya, ramdam mong iniintindi ka niya. Hindi siya agad nagbibigay ng payo, hindi siya nagmamadali. Pinapakinggan ka niya hanggang sa matapos ka. Ganito rin ang babae. Kapag nakikipag-usap siya at nakikita niyang nakikinig ka ng buo, hindi cellphone ang hawak mo, hindi ikaw ang nag-i-interrupt, kundi ikaw ang tahimik na nakatingin at umiintindi. Ibang klaseng paghanga ang binibigay niya. Dahil sa simpleng pakikinig, ipinapakita mong may respeto ka, may malasakit ka. At dito pumapasok ang stoicism. Ang mga stoic ay sanay sa apatheia, ang kakayahang manatiling kalmado at present. Kapag nakikinig ka ng walang hinahabol, doon ka nagiging tunay na angkor sa buhay ng babae. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong klaseng mga aral, lalo na kung paano mo mahuhubog ang sarili mo para maging lalaking buo ang loob at hinahangaan hindi lang ng babae, kundi ng lahat ng tao, mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito. Dito kapatid, sama-sama tayong nagiging matibay, disiplinado at malinaw ang direksyon sa buhay. At ngayon, handa ka na ba sa ika-6 na ugali? Dahil ito ang isa sa pinaka-underrated, pero kapag meron ka nito, ibang level ng respeto ang makukuha mo. Ika-6 na ugali, ang disiplina. Kung may ugali na hindi agad nakikita pero malakas ang dating, ito ay ang disiplina. Ang disiplina ay parang ugat ng puno. Hindi kita, pero ito ang dahilan kung bakit matibay ang puno sa bagyo. Kapatid, isipin mo ito, may 2 lalaki. Si Uno, laging late, laging reklamo, palaging naghahanap ng bailan. Si Dos, hindi perpekto, pero consistent. Maaga sa trabaho, hindi nagsasayang ng oras at inuuna ang dapat unahin. Sino ang mas hahangaan? Hindi na kailangan ng sagot. Ang babae, mabilis makapansin kung may disiplina ang isang lalaki. Hindi lang ito sa trabaho o pag-aaral, kundi pati sa katawan, sa ugali at sa emosyon. Kapag nakikita niyang kaya mong kontrolin ang sarili mong bisyo, kaya mong tumayo sa oras ng tukso, at kaya mong panindigan ang mga pangako mo, mas lalo siyang humahanga. Gaya ng sabi ng mga Stoic, ang pinakamalaking laban ay laban sa sarili. At ang disiplina ang sandata para manalo sa laban na iyon. Ika-7 ugali, ang pagbibigay inspirasyon. Ito na kapatid ang huling ugali, ang pagliging inspirasyon. Ang lalaki na nagbibiging liwanag kahit sa gitnang ng dilim. Siya ang tunay na hindi malilimutan.
Hindi mo kailangang maging milyonaryo o sikat para maging inspirasyon. Minsan sapat na ipakita mong kaya mong bumangon kahit ilang beses ka nang nadapa. Sapat na makita nila na kahit may problema ka, hindi ka sumusuko. May kwenta si Lolo Andres. 67 anyos na pero sabi ng mga tao, mukha lang daw siyang 40. Ang sikreto niya, hindi niya pinapasa ng sobra ang problema. Lagi siyang kalmado, lagi siyang may ngiti, at lagi siyang may pananalig. Kaya't hindi lang siya mukhang bata, hinahangaan din siya ng lahat. Ito ang nais ng babae sa isang lalaki. Hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob na nagiging inspirasyon. Unang ugali, ang kalma. Ikalawa, ang totoong kumpiyansa. Ikatlo, ang respeto. Ikaapat, ang katapatan at pagiging totoo. Ikalima, ang pakikinig. Ikaanim, ang disiplina. At ikapito, ang pagbibigay inspirasyon. Ito ang mga ugali na hindi lang nakakaakit, kundi tunay na hinahangaan ng babae at ng lahat ng tao. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong marinig mula sa inyo mismo. Sabihin nyo sa comments kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood. Kung kayo ay nasa abroad, miss nyo ba ang Pilipinas? At isa pa, nakapunta na ba kayo sa Siargao? Naniniwala ba kayo na doon nyo maaaring matagpuan ang babaeng para sa inyo? At anong klaseng babae ang hinahanap nyo? Isulat nyo yan sa baba dahil binabasa naming lahat ng komento. At para sa ritual ng ating komunidad, iwan nyo ang salitang, kalma ang lakas, para malaman naming isa ka sa mga tunay na umabot hanggang dulo ng video na ito. Narinig mo na ba ang pakiramdam na may isang babae na parang kakaiba ang kilos kapag nasa paligid ka? Hindi niya diretsong sinasabi, pero may mga maliliit na palatandaan na para bang sumisigaw, gusto kita. Ang tanong kapatid, marunong ka bang magbasa ng mga palatandaang ito? Maraming lalaki ang hindi nakakapansin. Nakatuon sila sa salita, sa diretsong pag-amin, sa mga bagay na halata. Pero ang totoo, ang isang babae ay bihirang magsabi agad ng totoo niyang nararamdaman. Mas pinipili niyang ipakita sa pamamagitan ng kilos, ng tingin, ng oras na ibinibigay niya. Kaya't kung hindi mo alam ang mga senyales, baka tuluyang lumipas ang pagkakataon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 malinaw na palatandaan na gusto ka ng babae. Hindi ito mga hula-hula lang. Ito ay mga obserbasyon na napatunayan sa totoong buhay at sinusuportahan ang mga prinsipyo ng Stoicism. Dahil gaya ng sabi ni Epictetus, huwag kang maniwala sa salita, obserbahan mo ang kilos. Kung mananatili ka hanggang dulo, mas malinaw mong mauunawaan kung alin sa mga kilos ng isang babae ang nagsasabing may gusto siya sa iyo at alin ang wala lang. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na muling malilito. Unang palatandaan, ang paraan ng kanyang pagtingin. Kapatid, may mga mata na hindi kayang magsinungaling. Kapag ang isang babae ay may gusto sa iyo, makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagtingin. Hindi ito basta simpleng tingin lang. Ito ay paulit-ulit, tahimik at may halong kaba. Kwento ni Marco, isang simpleng empleyado. Sa opisina nila, may kasamaan siyang babae na lagi niyang nahuhuning nakatingin. Sa una, iniisip niyang baka nagkataon lang. Pero habang lumilipas sa mga linggo, napansin niyang sa tuwing titingin siya sa paligid, naandun na naman ang mga mata nito. At kapag nahuli niya, mabilis itong mag-aalis ng tingin parang nahuli sa isang sikreto. Ganito ang palatandaan. Hindi ito palaging lantad o halatang malandi. Minsan nga, mahiyain pa. Pero ang paulit-ulit na pagtingin, lalo na kung sinusundan ka ng mata kahit hindi ka nakaharap, ay malinaw na senyales. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga mata, ayon sa mga Stoics, ay binana ng kaluluwa. At ang mga mata ng isang taong may gusto, hindi mapigilan na hanapin ka. Kaya't kung nararamdaman mong laging bumabalik sa iyo ang kanyang tingin, kapatid, malamang may ibig sabihin ito. Ngayon, huwag kang magmadali. Ang pagtingin ay simula lang. May mas malinaw pang senyales na mas ramdam mo kaysa nakikita mo at yun ang ikalawang palatandaan.